Mabuhay! I am Joanna Beth Velante, your Mrs. Grand International 2026. Lights on, cameras ready. This is where the spotlight begins. From crowns to gowns, every step you take. Every headline, every move you make. Breaking news, who's rising, who's on top. From local stages to the global spot. Stories that matter, moments that shine. Every victory captured right on time. When the world is watching and the buzz won't end, one name leads the conversation. Pageant trend, where the spotlight stays. Pageant news that lights the way. Pageant trend updates in the flow. What's trending now? The world will know. Pageant trend, hear the crowd ascend. All eyes on queens with pageant trend. Pageant trend. Welcome home! Mabuhay! Congratulations! Runways glowing, crowns held high. Every dream reaching for the sky. From social buzz to viral scenes, trending stories of beauty queens. Interviews, rankings, moments untold. Every journey, fearless and bold. If it's happening, if it's the talk of the land, you'll find it first, right here where we stand. Pageant trend, where the spotlight stays. Pageant news that lights the way. Pageant trend, Updates in the flow, what's trending now? The world will know. pageant trend. Breaking through the Ano air. eh, Tagalog daw. Po, Tagalog. mabuhay! Sobrang pagod pa po talaga sa biyahe ngayong araw. At kakatapos lang po kagabi nung pageant natin and nauwi po natin yung crown. Nagkaroon po tayo ng Hakot Award po tayo, talent. Nakuha po natin yung talent, national costume, evening gown, and what we could call that? Best impression. Yes, best impression. So dahil sa tulong din ng team namin, si RJ Dumlao ang gumawa ng aking designer, ang gown, lahat ng gowns, siya yung gumawa. So siya yung fashion designer ko. And also may pasarela, PP, and also may makeup artist, Japet. And so, sobrang thankful din talaga ako kay God. And syempre, yung mother ko na napaka-supportive and yung partner ko na napaka-supportive. Maraming salamat po sa mga sumuporta, nagdasal at naniwala po sa akin. And also, may national director na napaka-supportive talaga. Grabe talaga si Ma'am Maan talaga. And MPA family, nagpapasalamat po talaga ako. And also kay Sir Aris and also kay Sir Francis. Maraming salamat po sa inyong lahat. Miss Jonabeth, what is your favorite part of the competition? Gown competition. Kasi napapakita ko doon kung paano yung fashion ko. So, sobrang elegant talaga ng gown. So, yun ang pinaka gusto ko talagang irampa. Na-enjoy ko talaga yung pagrarampa sa stage. Talagang angat na angat yung gown kasi color red po siya. Ano pong last question sa'yo at ano pong sinagot mo para mag-mail ka para ito ang hinaring Mrs. Brown? Sinagot ko po doon, it's, what you call that? Ang sinagot ko po ay, be yourself. Because for me, every challenge and every questions remind us that we all have a purpose. As a woman, a mother, and a leader, I believe in using my voice to inspire, empower, and create positive change. Because true beauty is not only about how we look, but how we make others feel seen, heard, and valued. Okay. Jonathan, first of all, congratulations. Thank you so what much po. What this victory means to you, to your family, and to the Philippines? Sorry? What does this victory mean to you, to your family, and to the country? Yes, para po sa akin, ang victory po nito ay isang tagumpay. Hindi lang po tagumpay ko, kundi tagumpay ng buong Pilipinas. So, kumusta naman kung travel niyo from... Actually po talaga, grabe po talaga, hindi naging madali yung journey ko. Napakahirap po talaga ng travel ngayon. Kasi po, from here, kailangan po sa Myanmar going to Bangkok, Thailand, going to Philippines. So,
connecting flight po talaga siya. So, kami po, after po ng pageant, wala po talaga kaming pahinga-pahinga. Actually, nung dumating po kami sa Myanmar, sobrang dami po talaga naming activities. Alas 4 pa lang po talaga, gumigising na po talaga ako. And ang dami po naming activities. Hanggang gabi po nagpa-practice kami. Kaya talaga yung kailangan sa pageant talaga yung energy mo talaga, full vitamins. And also, syempre, huwag kakalimutan mag-pray kay God para syempre, humugot ng lakas sa pang-araw-araw. Ano po yung hindi niyo malilimutang segments or memories sa Mrs. Grand International Pageant? Ang hindi ko po makakalimutan, yung mga naging friends ko po doon sa journey ko, yung kahit na ibang-ibang lahi kami, nagkakaintindihan kami, and masaya yung journey namin. Sobrang na-miss ko sila ngayong araw kasi talagang sobrang, ang dami ko naging friends doon. Kumbaga, hindi lang ako pumunta doon para makipag-compete ko kapag kompetensya, kundi para nagkaroon na rin ako ng isang pamilya and mga kaibigan kapatid doon sa Myanmar. Sino po yung una niyong kinausap right after the crowning moment? No? Ang una ko pong kinausap, ang una ko pong nilapitan, si RJ Dumlao, kasi siya yung nandun ng that time nung nanalo ko. And syempre yung partner ko and sila mama. So, sobrang naiyak talaga ako kasi sobrang hirap talaga nung journey ko. And syempre, sobrang hirap nung yung talent ko talaga, sobrang pinaghandaan ko talaga yung talent ko and pasabog talaga. And syempre, nagpapasalamat din ako sa backup dancer ko. So, yung talent ko doon sa Myanmar, I have two backup, si Japet and also Pepe. So, yun yung ang sinayaw namin. Congratulations also for winning Best in National Costume. So, we've seen that. Sino po yung designer ng national costume? At RJ Dumlao. Actually po, nandito po siya. Pwede nyo rin po siyang ma-interview. Si RJ Dumlao para po sa statement niya rin po. ano po yung inspiration ng national costume mo? Ano daw inspiration mo dun sa national costume mo? Ayan, siya po yung gumawa. Siya po yung designer ko sa Occidental Mindoro. Hi po, ano po yung inspiration ng national costume ni Mrs. Grand International? Bali, ang inspiration ko ng kanya national costume is Flores de Mayo inspired national costume. Yes, kaya po yung kanya, Filipiniana na pinuno ko ng mga flowers. Parang very fiesta-fiesta yung atake. Mga ilang buwan niyo po yun ginawa? Actually, ano po yun eh, mga 3 weeks. Dapat po 1 month kaso nagkaroon po ako ng Nagkasakit siya. nagkasakit po kasi ako kaya mga 3 weeks lang po nagawa yung dapat. Congratulations po Thank you for so job well much done. po. And to our Mrs. Grand International newly crowned, ano po yung natutunan niyo sa pag-join sa or pag-compete sa Mrs. Grand International sa Myanmar? So, natutunan ko po dyan kung paano po makahalbilo sa iba-ibang tao. And syempre, mas lalong tumulong sa ibang tao. Yun po yung natutunan ko talaga. Any So, plans be a po ng humble. any plans ng organization sa'yo? So, dati po may organization na po talaga ako. Hanggang ngayon, meron po akong Eagles Club organization na kung saan tumutulong po yun sa mga nangangailangan. And gayon po, nagbabalak po ako dahil ako po yung nag-crown. So, gusto ko po magkaroon ng organization or makipag-usap po sa mga tawag dito gumawa ng organization para tumulong sa mga kababaihan na nakakaranas ng postpartum depression para mamulat at magkaroon ng boses sa Occidental Mindoro. Kasi minsan, yung mga ibang kalalakihan, hindi nila alam yung postpartum depression. Okay. Now that you're back, what is your initial plan? Magkakaroon ka ba ng homecoming or may mga TV guestings ka ba or magpapahinga ka muna? So, sa ngayon po kasi, sobrang namimiss ko na po talaga yung baby ko. Meron po kasi akong 2 years old baby and 1 year old baby. So, ngayon po, gusto ko po muna talaga silang makita. Then after that, meron din po ako nakaschedule sa TV25. So, gusto ko po talagang muna makita yung baby ko. Balik kanina po. Anong para sa iyo ang pagkapanalo mo? Ano sa tingin mo ang proud na proud ka ba na manalo para sa Pilipinas? Proud na proud po ako na manalo. Hindi lamang po para sa sarili ko, kundi para sa buong Pilipinas.
May hinahanda ba ang Occidental Mindoro para sa pagdating mo? Sana po and dahil naman yung mayor po namin ay napakabait at napaka-supportive, siguro meron po. Siyempre pag nagko-compete ka kasi sa international, ang dami ay kailangan mo talaga ng support ng lahat. Especially daw yung partner mo supportive, tama ba? Yes po, napaka-supportive po talaga ng partner ko. Talaga kasama ko po siya doon sa Myanmar. So siya po yung photographer, driver namin, lahat. Talaga. Siya po talaga lahat. Kasi po napaka-importante po talaga sa competition na yung partner mo po ay talaga full support. Kasi doon po kayo kumuhugot ng lakas sa partner nyo. Yun po. Ayun. Any, Siya po ba yung kauna-unahan? yeah, Yes kauna-unahang po. Pilipina. So medyo next year, medyo mahirapan po mag-back to back kasi Yes po. nag-set na po na kayo ng standard. Yun Sa nga daw po. experience niyo po, ano po ang magiging mensahe niyo para sa susunod na Philippine Photography? Sa mensahe ko po sa susunod po na lalaban bilang isang ina, itaguyod po nila yung hindi lang po tayo ay ina, kailangan po ipakita natin na may kakayahan din tayo na pakita natin may kakayahan din tayo na lumaban. And ito po yung kauna-unahan na mag-title po sa Mrs. Grand ang Pilipinas. Kaya sobrang sumasaya po talaga yung puso ko na naiiyak po ako. Kaya hindi po ako masyado makapagsalita sa inyo dahil wala pa po talaga akong tulog at talagang emotionally pa rin talaga ako sa pagkapanalo po natin. How about mensahe niyo po sa mga taga-Occidental Mindoro? Sa mga taga-Occidental Mindoro, maraming salamat po sa mga naniniwala, nagdasal at sumuporta po sa akin. Yun. Thank you so much and congratulations once again and welcome back to the Philippines. Yes. Na-miss ko po talaga yung pagkain talaga dito sa Pilipinas. Gusto po sana namin dampa, ganyan. Kasi po yung pagkain po talaga sa Myanmar, medyo maanghang po talaga siya. Maanghang Ano po talaga. paborito mong food sa Myanmar? Wala po. Oh my God. Kaya nag-diet po lang talaga. Pero sobrang bait po ng mga tao doon. Napaka-humble and napaka-friendly. Napaka-friendly po talaga. Ayun.